Ang mga pinakamalalaking balita ang dapat niyong abangan sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Tricycle driver, patay matapos barilin ng mga hindi pa nakikilalang sospek sa Kalasyaw, Pangasinan. Hulicam, 6 na katao, sugatan matapos araruhin ng SUV ang 4 na sasakyan. Presyo ng kada 11 kg na LPG umaabot na sa 1,500 hanggang 1,600 pesos ngayong unang araw ng Abril. At mga pamahiin tuwing Semana Santa. Totoo kaya? Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Hinigpitan pa ng EOD K9 Group ang inspeksyon sa mga bus terminal ngayong Miyerkules Santo. Ang detalye sa report ni CJ Dorida. Hinigpitan pa ng pulisya ang kanilang inspeksyon sa mga bus terminal ngayong Miyerkules Santo. Sinuyod ng mga operatiba ng Explosive Ordnance Disposal K9 Group ang mga terminal ng bus sa Dagupan City kaninang umaga. Layo ng inspeksyon na matiyak ang kaligtasan ng mga bibiyahe sa iba't ibang probinsya ngayong Semana Santa. Sa ngayon po, wala naman po kaming nakitang mga pinagbabawal na dalhin habang bumabiyahe po. Karamihan naman po ng mga dala nila, yung mga gamit lang po nila na mga damit, ganun po. Tsaka yung mga alaga nila minsan dinadala din po nila. Ayon sa otoridad, bawal magbiyahe ng mga matutulis na bagay at mga pampasabog na maaaring banta sa seguridad ng mga biyahero. Ngayong Miyerkules Santo, mula sa 2,000 sa mga nakaraang araw, pumalo na sa 2,500 hanggang 3,000 ang bilang ng mga nagsisiuwian sa iba't ibang probinsya ngayong Semana Santa. Tiniyak ng mga pamunuan ng kumpanya ng bus na sapat ang bilang ng mga bumibiyaheng sasakyan. Lalo hindi po tayo nagkukulang ng basis po natin kasi yan po lagi ang pinaghahanda ng mga bus company upang matustusan ang lahat ng mga pangangailangan ng mga mananakay. Mula sa dating 1 oras, bumaba na sa 20 hanggang 40 minutes ang trip interval dahil sa dami ng mga pasahero. Wala rin daw pagbabago sa pasahe. Samantala, sa April 3, Biyernes Santo, mula 1:00 ng madaling araw hanggang 12:00 lamang ng tanghali ang operasyon ng mga bus. Paalala sa mga bibiyahe ngayong Semana Santa, maging maagap sa pagpunta sa terminal. Iwasang magsuot ng mamahaling alahas. Bantayang maigi ang mga dalang gamit, maging alerto laban sa mga mandurukot at kung maaari, kaunti lamang ang dadalhing gamit. CJ Torida, One North Central Luzon. Walang bagyong nagbabadyang makakaapekto sa bansa ngayong Semana Santa, kaya maaliwalas sa panahon ang mararanasan sa maraming lugar. Ridge ng high pressure area ang makakaapekto sa Northern Luzon habang may tsansa naman ng localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Ifugao, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Zambales at Pangasinan. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ruben Inahe na tinaguriang Jesus ng Pampanga magpapapako sa krus sa ika-38 pagkakataon. Narito ang report. Hindi naman narito. Handa na muling magpapako sa krus ang 65 anyos na si Ruben Enaje ng Barangay San Pedro Putud, City of San Fernando, Pampanga. Sa loob ng 38 taon, siya ang gumaganap na Jesus sa taunang reenactment ng Via Crucis, isang panatang sinimulan niya bilang pasasalamat sa Panginoon. Pero ayon sa simbahang Katolika, ang pagpapahirap sa sarili tulad ng pagpapapako sa krus ay hindi na dapat ginagawa tuwing Semana Santa. It's never a practice na in-encourage ng simbahan. Yung flagellation, yung magpapapakok sa krus, yung susugatan mong sarili mo. Hindi. It's, accepting your suffering with love, para i-offer mo para sa mga taong mahal mo. I-offer mo para sa mga taong nangangailangan. Imbes na magpapako sa krus, mag-alay na lang ng dugo ayon sa simbahang Katolika. Kaninang umaga, nagsagawa ng bloodletting activity ang pamunuan ng St. John the Evangelist Cathedral, katuwang ang Philippine Red Cross Pangasinan Chapter. Para sa amin, the best way to sacrifice is to donate blood.
so that you will be able to give life to others. First-time blood donor ang 24 anyos na si Daniel, tubong barangay Maluwid. Simula ngayon, magiging panata na raw niya ang pag-aalay ng dugo. Gusto ko rin po kasing makatulong sa mga kinangailangan ko ng dugo. Since yun nga po is bibili po ng dugo sa mga hospital is medyo may kamahalan po. Muling ipinaalala ng simbahang Katolika na ang buod na mensahe ng Semana Santa ay ang muling pagkabuhay ni Jesus. Hindi lahat natatapos sa sakit, paghihirap at kamatayan. Si Jesus ay nabuhay muli at yan ang aral na gusto niyang ipabatid sa ating lahat. May pinagdadaan naman tayo ng mga bagay na mahirap ngayon. The Lord will turn that upside down again into joy. There is always the resurrection. CJ Torida, One North, Central Luzon. Panibagong taas presyo sa LPG, sumalubong ngayong April 1. Alamin sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Epektibo ngayong unang araw ng Abril, pumapalo na sa 1,500 pesos hanggang 1,600 pesos ang kada 11 kilogram na LPG. 20 pesos per kilo o katumbas ng 220 pesos ang itinaas ng LPG. Sa loob lang ng halos 2 linggo, 500 pesos na ang itinaas ng presyo ng LPG. Opo. Almost every day, merong pagtaas ng LPG. Kaya yung nabanggit nyo before na wala pang 1,000 before, nagkasunod-sunod naman po ang increase. Ang problema ngayon ng ilang LPG retailers ay ang kawalan ng supply ng ilang brand ng LPG. 2 hanggang 3 LPG ang nagagamit kada linggo sa kainan na ito sa Mangaldan, Pangasinan. Para makatipid, gumagamit din sila ng uling. Ang problema, wala na rin daw halos dumarating na supply ng uling. Magtataas na rin sila ng presyo ng uling. Mula sa dating 300 pesos, aakit na raw ito sa 400 pesos kada sako. Wala pa nga may kausap ako darating ng Lunes. Wala pa hanggang ngayon. Oo, mapipilit lang din namin ibibinta na yan. Wala kaming gagamitin, ma'am. Bumaba naman ang presyo ng ilang gulay dahil marami ang supply ngayon. Nasa hanggang 30% ang ibinaba sa presyo ng ilang gulay, gaya ng kamatis na nasa 15 pesos ang kada kilo. Bumaba rin ang presyo ng talong at ampalaya, gayon din ang sayote, patatas at repolyo. May na ang bintahan ngayon kasi maraming gulay. Kasi kung halimbawa pag bibili ka, siyempre pag may sinabi silang presyo, tawad ka para oo. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Samantala, ngayong hapon mga kapuso, paunti-unti pa lang ang bilang ng mga biyahero sa terminal na yan sa Dagupan City. Karamihan sa mga biyahero ay pauwi sa mga karatig probinsya at papunta sa Maynila ang iba. Kahit hindi pa dagsa ang mga bumabiyahe, mahigpit na seguridad pa rin ang ipinatutupad sa mga bus terminal upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Patay ang 44 anyos na tricycle driver matapos na barilin ng mga hindi pa nakikilalang sospek sa barangay Dinalawan, Calasiao, Pangasinan, gabi noong Biyernes. Ayon sa pulisya, maghahatid sana ng pasahero ang biktima ng sundan ng 2 lalaking sakay ng motorsiklo saka binaril ng 2 beses sa ulo. Wala namang nasaktan sa mga pasahero. Hustisya ang hiling ng mga naiwang kaanak ng biktima. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa naturang insidente upang matukoy ang mga responsable sa krimen. According to the family, may conditional nakalitan din sila na kamag-anak. May mga anggulo din na dinidikit sa isang mga illegal activities po. Ipinatupad ang temporary rerouting at truck ban sa Manawag, Pangasinan ngayong Semana Santa. Ang detalye sa report ni Sandy Salvacio.
Ramdam na raw ang dagsa ng mga mananampalatayang Katoliko sa Minor Basilica of Our Lady of the Most Holy Rosary of Manaoag sa Pangasinan. Hindi raw inasahan ng lokal na pamahalaan ang dami ng bilang ng mga bibisita sa Minor Basilica dahil sa nararanasang krisis. Nagsimula raw maramdaman ang dami ng mga tao noong linggo ng palaspas na hudyat ng Semana Santa. 700,000 to 800,000 ang nagagawin po dito for the whole night and even up to Easter Sunday. Ito po inaasahan na halos magparehas din dahil nga it's their faith. Upang maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko sa bayan, pansamantalang isasara ang ilang bahagi ng kalsada sa barangay poblasyon. Kasi based on the previous years, despite implementing truck ban, may mga nakakalusot pa rin na mga maraming mga trailer trucks and even dump trucks na malalaki. Yun po naging isang hinang minsan ng sikip ng trapiko dito po sa gitna. Nakalatag na ang security plan ng otoridad, lalo na sa mga magsasagawa ng alay lakad na manggagaling pa sa iba't ibang lugar. Magkakaroon ng Central Command Center dito sa may crossing lang, dito sa may harapan ng monumento ni Apolinario Mabini. Meron din pong clinic dyan, meron din pong mga responders. No? Kasama rin siyempre BFP and BNP. Samantala sa Mangaldan, Pangasinan, nakahanda ng mga otoridad sa dagsa ng mga tao sa St. Thomas Aquinas Parish Church ngayong linggo. Katuwang ng poso ang pulisya sa pagtitiyak ng kaligtasan at kaayusan ng mga darating na bisita. Mayroon na pong nakatalaga, nagtagtag kami ng 1 hanggang 2 traffic enforcer. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Mga kapuso, dagsana ang mga namamanata sa Minor Basilica ng Our Lady of Manaoag ngayong Miyerkules Santo. May live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras nga na ituloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga deboto dito nga sa Minor Basilica and Parish of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Bagamat katatapos lamang nung misa ay patuloy pa rin yung pagdagsa ng mga deboto na karamihan ay galing pa sa NCR at maging sa bahagi ng Nueva Ecija, Tarlac at maging sa may bahagi nga ng La Union. Sa ating mga nakausap, Chris, na mga deboto, sinasabi nga nila na tuwing Semana Santa ay bahagi na ng kanilang panata ang makabisita dito nga sa Minor Basilica and Parish of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Bagamat tapos na, Chris, yung misa, ay tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga deboto para makapag-alay ng kanilang mga panalangin. Bukas, Chris, araw ng Huwebes o yung Holy Thursday ay mas inaasahan pa yung dagsa ng mga deboto, especially yung mga magbe-visita iglesia. Kaugnay yan, Chris, ay naglabas na ng schedule ang pamunuan ng simbahan para sa schedule nga ng Semana Santa. Holy Thursday, Chris, bukas 5:30 ng hapon ay ang Mass of the Lord's Supper. Pagsapit naman ng 6:30 ng gabi hanggang 12 midnight ay ang Eucharistic Vigil at Altar of Repose. Sa Good Friday naman, Chris, ay ang Siete Palabras at Commemoration of the Lord Passion. Habang sa Holy Saturday ang Easter Vigil at ang Easter Sunday naman ang Salubong. Kaugnay niyan, Chris, ay tuloy-tuloy naman yung isinasagawa na pagbabantay, pagmonitor ng Manaoag Police Station. Bukod nga dun sa mga security personnel ng simbahan ay marami pang mga pulis ang nakabantay sa palibot ng simbahan para matiyak yung safety o yung kaligtasan ng mga deboto. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Mga life-size na imahen sa Lawag City binihisan ng mga bagong kasuotan. Silipin sa report ni Jewel Fernandez. Handa na ang mga life-size images sa isang simbahan sa Lawag City, Ilocos Norte. Bagong bihis ang mga ito at elegante ang dating. Ayon sa simbahan, nagkaroon ng Lenten exhibit kung saan lahat ng imahen ay inayos ang kasuotan. Maging ang kanilang altar ay inayos na rin para sa iba't ibang aktibidad ngayong Semana Santa. Buhay na buhay ang tradisyonal na pabasa ng mga mananampalatayang Katoliko sa Kasiguran Aurora sa pagsisimula ng Semana Santa. Taon-taon itong isinasagawa bilang debosyon tuwing mahal na araw. Idinaraos ang pabasa sa bahay ng isang deboto na naging panatanan niya tuwing Holy Week. Bahagi raw ito ng kanyang pasasalamat sa mga biyayang natanggap mula sa Panginoon. Jewel Fernandez, One North, Central Luzon. Bilang ng mga turista nangalahati ngayong taon kumpara noong Holy Week 2025 ayon sa Baguio City LGU. Narito ang report. Kung
Dati, paunahan makapag-book sa mga hotel sa Baguio tuwing Semana Santa. Ngayon, swerte na raw kung mapuno ang kalahati ng mga kwarto nila. Ayon sa Baguio City LGU, nangalahati kasi ang tourist arrival sa summer capital ng bansa. Sabi ng Baguio City LGU, posibleng makabawi ang mga hotel sa darating na Huwebes Santo. Pero panandali ang ginhawa lang ito. According to our hotels, aakyat ng kanilang occupancy rate by Thursday. Aakyat ng 80%. Pero by Saturday, bababa uli. Swerte na lang na makakuha uli sila ng mga 30 to 40% occupancy in the succeeding weeks. Bagaman mas kaunti, enjoy pa rin naman ng mga turista sa City of Pines. Minsan lang naman para masayang family. Kasi mga balikbayan mga anak ko. Minsan lang naman sa loob ng isang taon. Ang Lion's Head na dating pinipilahan ng mga turistang papasok ng Baguio, isa sa choke points na nagdudulot ng pagbagal ng trapiko. Kaya gustong gawan ng paraan ng DILG. Si Mayor Benji Magalong, sinisigurado niya na ang Cannon Road ay magiging obstruction-free. Number one notorious dyan yung Lion's Head. Tumitigil yung mga tao doon para magpa-selfie. Nagiging backed up ang traffic. Kahapon, pailan-ilan lang ang tumigil sa patok na selfie spot sa Baguio. May nakalatag na plano ang LGU para hindi na ito magdulot ng pagbagal ng daloy ng mga sasakyan. Let them enjoy. Anyway, nandun naman yung Philippine National Police to manage yung traffic, to make sure that everybody is safe doon sa area. But ang long-term na solution namin doon is, once na matapos namin, di ba may open space doon? Na dating creek yun eh. Ipinasa na ng Baguio City Council ang resolusyon na nagsasailalim sa lungsod sa state of emergency. Pinag-aaralan na raw ng Baguio City LGU ang pagbuo ng kanilang economic continuity plan para muling makabangon ang iba't ibang sektor sa epekto ng taas presyo ng langis at iba pang bilihin. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Nagliyab ang isang kotse dahil sa short circuit sa Kawayan, Isabela. Tutukan sa report. Nasunog ang isang kotse sa Kawayan, Isabela. Sa video makikitang nagliyab ang makinang bahagi ng sasakyan. Nakalabas naman ang driver at mga sakay nito bago lumaki ang apoy. Naapula ang sunog ng mga taga Bureau of Fire Protection. Base sa investigasyon ng BFP, short circuit ang sanhi ng apoy. Nasunog naman ang ikalawang palapag ng isang bahay sa Lawag City pasado alas 8 ng gabi noong Lunes. Ayon sa BFP, malakas na ang apoy sa ikalawang palapag na gawa sa light materials nang dumating sila sa lugar. Nagmula umano ang sunog sa isang kwarto. Walang naisalbang mga gamit dahil walang tao sa lugar nang mangyari ang sunog. Nasunog din ang motorsiklong nakaparada sa ibaba ng bahay. Ayon sa BFP, problema sa linya ng kuryente ang nakikitang dahilan ng sunog. Inaalam pa ang kabuuang halaga ng danyos. Wala pang pahayag ang may-ari ng bahay. Glam Calicdan, Dizon, One North Central Luzon. Sugatan naman ng 6 na katao matapos na araruhin ng SUV ang 4 na sasakyan. Tutukan sa report. Normal lang ang takbo ng mga sasakyan sa loob ng isang subdivision sa San Jose del Monte, Bulacan. Mag-aalas 8:30 kagabi, base sa kuha ng dashcam. Nang biglang sumulpot ang isang SUV at binangga ang motorsiklo. Ang dalawang sakay ng motorsiklo tumilapon. Tuloy sa pagharurot ang SUV. Hindi na nahagip sa video pero may nabangga pang isang motorsiklo at nakaparadang multipurpose vehicle ang SUV ayon sa PNP. Bago ang nakuha ng tagpo, unang nabangga ng SUV ang isang tricycle na tumagilid sa lakas ng impact. Sa kabuuan, 4 na sasakyan ang inararo ng SUV. 6 ang sugatan kabilang ang driver ng SUV, kanyang kasama, ang magkaangkas sa motorsiklo at makasakay ng tricycle. Yung sakay ng motor na una niyang binangga na nakita sa dashcam is nasa Tala Hospital. Yung 3 nating biktima is nakauwi na. Pero pinadala pa rin namin sila sa hospital upon yung response namin during the right after the incident. Dinala sa police station ang naaksidenteng SUV. Wasak ang harapan nito at natanggal din ang bumper. Ayon sa pulisya, pauwi na ang driver nang mangyari ang aksidente. Nasa kustodiya ng pulisya ang 66 na taong gulang na driver ng SUV. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag.
Posibleng maharap ang driver sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to properties. CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, Health Authority pinag-iingat ang mga beachgoer sa jellyfish sting. Narito ang report. Nagsisimula ng dumagsa ang mga beachgoers sa Pangasinan. Kasabay nito, pinag-iingat ng Health Authority ang publiko sa jellyfish sting. Sa pagsisimula ng Semana Santa, ilang kaso na ng jellyfish sting ang naitala sa Tondoligan Beach at maging sa May San Fabian Beach. Ilang minuto pa lang daw na nakalusong sa dagat ang turista na si Tony. Nakaramdam daw siya na tila may dumikit sa kanyang paa. Pag-ahon sa dagat ay nakita nitong may pantal na sa kanyang paa. And then, yun, may naramdaman na akong gumanon sa leg ko. Alam ko na jellyfish yun. Tapos, masakit na siya immediately. Maingat din si Aling Luz. Nang makitang may mga lumulutang na jellyfish o dikiya ay pinaahon na niya ang kanyang mga apo. Yung kasama namin, may kinuha niyang jellyfish. Tapos binigay niya sa akin, kumakagat yun. Tinapon Panawagan ng Health Authority sa publiko na sakaling madikitan ng dikya ay agad magtungo sa mga health assistance desk o agad magpunta sa pinakamalapit na pagamutan. Iwasan ding buhusan ng ihi ang sting site dahil maaari itong maimpeksyon. Gumamit na lang daw ng suka o di kaya ay kalamansi. Meron po tayong sapat na human resources, meron po tayong sapat na gamot at meron po tayong sapat na hospital beds po na tatanggap po sa mga pasyente natin. Nakabantay naman ang Philippine Coast Guard sa mga baybayin para matiyak ang kaligtasan ng mga beachgoer. May mga nakadeploy ng Coast Guard para makamit ang zero drowning incident. Panawagan ng otoridad na iwasang maligo sa dagat ang mga nakainom ng alak. I-monitor din ang mga kasamang bata at huwag silang hayaang maligo na walang kasamang nakatatanda. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Arestado ng mga otoridad ang 2 Korean fugitives sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. Ayon sa CIDG, isinagawa ang operasyon noong March 25 katuwang ang Bureau of Immigration, Korean National Police Agency at PNP Intelligence Group. Kinilala ang mga naaresto na si alias Lee, 45 anyos, at Hong, 33 anyos na kapwa naharap sa kasong kriminal sa South Korea. Si alias Lee umano ang nasa likod ng isang online gambling website na pinapatakbo mula sa kanyang tirahan sa Angeles City noong 2023 sa loob ng mahigit 5 buwan. May nakabinbin din itong warrant of arrest mula sa Suwon District Court noong August 2024 dahil sa illegal gambling at kabilang sa mga subject ng Interpol Red Notice. Samantala si alias Hong naman ay inakusahan ng panluloko gamit ang social media kung saan hinihikayat ang mga biktima na mamuhunan sa isang pekeng betting scheme. Hindi bababa sa 15 individual ang umano'y na biktima at natangayan ng tinatayang 300 million Korean won. Bukod dito, overstaying na rin umano si Hong matapos mapaso ang kanyang temporary visitor status sa bansa. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga suspect habang isinasagawa ang kaukulang proseso para sa kanilang deportation. Wala pang pahayag ang mga naaresto. Tuwing Semana Santa, isa sa inaabangan ng mga bumibisita sa simbahan ang ibinebentang sotanghon sa gilid ng Saints Peter and Paul Parish Church sa Calasiao, Pangasinan. Ayon sa mga nagbebenta, hindi nila matandaan kung kailan nga ba nagumpisa ang tradisyong ito sa kanilang bayan. Bata pa raw sila ay naabutan na nila ang ganitong kaugalian ng pagkain ng sotanghon tuwing sila ay bibisita sa simbahan. Ayon naman sa ilang customer, ang simpleng pagkain ng sotanghon na walang karne at paghigop ng sabaw ay maihahalin tulad sa simpleng pamumuhay ni Jesucristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa sanlibutan. Drug den sa Subic, Zambales ni raid ng PIDEA. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Sandy Salvacio. Sinalakay ng otoridad ang umano'y drug den sa barangay Calapacuan, Subic, Zambales hapon noong Sabado. Nasamsam ang tinatayang 136,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Arestado sa operasyon ang 3 lalaking sospek na mahaharap sa kaukulang reklamo. Wala pa silang pahayag.
Hinarang ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang mahigit 47 milyong pisong halaga ng iba't ibang frozen at processed products sa Port of Subic sa Olongapo City nitong nakaraang Biyernes. Nadiskubre mula sa shipment na galing sa China ang halos 3,200 na kahon ng iba't ibang frozen meat products, pastry at seafood items na taliwas sa idineklarang assorted shabu-shabu balls. Paglabag ito sa Republic Act 9711 o Food and Drug Administration Act of 2009 at Republic Act 10611 o Food Safety Act of 2013. Sa La Trinidad, Benguet, kulungan ang bagsak ng 4 na individual matapos mahuli sa entrapment operation ng CIDG at FDA sa Barangay Pugis noong Huwebes. Kaugnay ito ng pagbebenta ng umano'y hindi rehistradong cooking oil. Nasamsam ang malaking halaga ng cooking oil, mga imbakan at iba pang kagamitan na aabot sa 11.7 milyon pesos. Ayon sa FDA, ang mga nakumpiskang produkto ay hindi pumasa sa standard regulation at posibleng magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga consumer. Timbog ang 3 kalalakihan, kabilang ang mag-ama ng masabat ng mga otoridad, ang kanilang sinasakyang van na puno ng kahon-kahon na iligal na sigarilyo sa Barangay Colombitin, Cuyapo, Nueva Ecija noong linggo. Nagkakahalaga ng 690,000 pesos ang mga nasabat na kontrabando. Aminado ang sospek na ama na smuggled cigarettes ang kanilang dala. Wala rin daw kinalaman ng kanyang anak dahil nakisabay lamang siya sa biyahe. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa insidente. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Mga pamahiin tuwing Semana Santa ipinaliwanag ng Simbahang Katolika. Tunghayan sa RTV Presents. Ngayong Semana Santa, kanya-kanyang pamahiin ang mga tao. Tulad ni Christian na nagsabing bawal daw kumain ng karne. Kasi po kadalasan yun din kasi talaga mga sinasabi ng mga matatanda. So which is susunod na lang ako sa mga matatanda. Iba naman kay Vivian. Sabi ng lola ko yung bawal mag-ingay, tapos yung sa amin kasi hindi kami mahilig lumabas, yung sa bahay lang. Hindi naman kontra sa turo ng simbahan na pahalagahan ang katahimikan. Pero nais lamang daw ng Simbahang Katolika na matuto ang bawat isa sa atin na ang katahimikan ay bahagi ng paggunita ng mahal na araw. Bawal din daw maligo tuwing Biyernes Santo dahil pinaniniwala ang magdulot ito ng aksidente o masamang kapalaran dahil ito raw ay araw ng pagluluksa. Unang-una sa lahat, wala pong turo ng simbahan na sinasabi na bawal maligo sa Biyernes Santo. Ang panyaya ng simbahan ay mas tuon natin ng pansin sa selebrasyon ng ating pagmamahal kay Jesucristo na nag-ali siya sa krus. Pati ang palaspas bahagi rin ng pamahiin tuwing Semana Santa. Kapag isinabit daw sa pinto, nagiging proteksyon ito laban sa masamang espiritu. Bawal din daw maglakbay sa malalayong lugar upang maiwasan ang aksidente. Kaya maraming pamilya ang nananatili lamang sa kanilang mga bahay. Pero bakit nga ba may mga pamahiin? Ang sagot, ugaling Pinoy. Hindi lang tuwing Semana Santa kundi sa iba pang okasyon tulad ng kasal o kung may patay. Ngunit malinaw na wala raw sa turo ng Diyos o simbahan na magkasama o magkadugtong ang pamahiin at paniniwalang Kristiyano. Obviously, ang sagot natin sa mga pamahiin ay hindi na dapat natin paniniwalaan ito. Kasi sa ating pananampalataya, sa paniniwala natin sa pamahiin ay taliwas sa ating paniniwala sa ating Diyos. Kaya imbes na matakot, pagtuunan daw ang sentro ng selebrasyon, ang pagmamahal ni Kristo. Hindi naman daw tayo tinatakot ng Diyos dahil unang-una ang ating disposisyon dapat ay pagmamahal at pasasalamat. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ilagan Japanese Tunnel sa Isabela, patok na pasyalan ngayong bakasyon. Silipin sa report. Patok na pasyalan ang Ilagan Japanese Tunnel na matatagpuan sa Barangay Santo Tomas sa Ilagan City, Isabela na isang historical landmark at pasyalan. Una itong itinayo noong World War II at nagsilbing imbakan ng armas at silungan ng mga Hapon. Ngayon, tampok dito ang mayamang kasaysayan ng lungsod. Maaaring i-enjoy ang parke at makapagpa-picture suot ang Japanese attire, ilang replika ng mga sundalong Hapon, eroplano at marami pang iba. Sa loob naman ng tunnel, hindi maaaring kumuha ng letrato, pero makikita rito ang artifacts, mga lumang baril at ilan pang kagamitan ng mga sundalong Hapon.
Swak ang lugar para sa mga gustong mag-relax at mag-picnic. Kung nais mo naman ng taimtim na aktibidad ngayong Holy Week, maaaring puntahan ang Eco Cultural Park sa Nueva Era, Ilocos Norte. Swak sa mga nais mag-retreat sa tahimik na lugar na ito na tanging huni ng ibon lang ang maririnig at preskong hangin ang malalanghap. May treehouse rin na pwedeng tuluyan kung gustong mag-overnight. Bukas din sa publiko ang Padre Pio Shrine sa bayan ng Pasukin sa Ilocos Norte. Makikita roon ang imahe ni Padre Pio, pati na rin ang malaking krus sa itaas ng bundok na pwedeng akyatin. Dinarayo rin ang makasaysayang Poway Church sa Ilocos Norte. Karaniwang kabilang ito sa pinupuntahan ng mga nagbibisita iglesia. Marami rin ang namamangha sa ganda at tibay ng simbahan. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-may-init na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.